Narito na ang PTV Balita ngayon. Tinawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kasinungalingan ang paratang na may naiwan umanong blanco sa ilang bahagi ng 2025 national budget. Giit ng Pangulo, hindi nangyari sa buong kasaysayan na may maiwang puwang sa pambansang pondo. Matatandaang binatikos si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y discrepancy sa 2025 national budget. Inalmahan ito ng Malacanang at iginiit na fake news o mali ang impormasyon ni Duterte. Malisyoso aniya ang pagpapakalat ng maling impormasyon at itinuturing na criminal act. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang isang Chinese national na hinihinalang sangkot sa pag-espiya o espionage. Sa joint press conference ng Department of Justice, Armed Forces of the Philippines at NBI, ipresenta sa publiko ang suspect. Kabilang na ang dalawang Pinoy. Ayon sa DOJ, iba't ibang equipment ang ginamit umano ng mga suspect sa pagmaman sa iba't ibang mga military base at EDCA sites. We have an ongoing investigation right now and I cannot divulge the information. Ayaw namin ma-preempt po ito kasi medyo ang tinitingnan namin yung connection nito from different organizations. Specifically, nung nakita kasi namin yung cellphone, may mga deposit slips in the tune of 1.7, 12 million weekly, 1.5 million pinapadala sa iba't ibang shell companies. Tinitingnan ho namin kung gaano kalaki itong organization na to. Kung sino yung nasa likod nito, state-sponsored ba siya or organized crime group ba siya? At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.